itong klaseng mga pwedeng pagkakitaan. Yusek, since sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, wala po bang plano ang administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigil na lang din kagaya? Ang ganda, di ba? Ipatigil. Ang ganda. Kasi nga, pangit ang sugal eh. Malas ang sugal, malas ang kahit na anong bisyo. Ke drugs, ke alak, ke sugal, pambababae, too much of something, too much of everything is bad. Nung ginawa sa Pogo na pinaban po. Hindi po kasi siya maiko-compare sa Pogo. Sabi nga po natin, Talagang hindi mo mako-compare sa Pogo. Kasi nga yung Pogo ang nagsusugal doon Chinese, nandito sa Pilipinas na nagsusugal Pilipino. Kaya nga naniniwala ko gusto nyo sirain talaga mga Pilipino eh. Mantakin mo yung drugs, sabi nila hindi daw yan hindi daw yan. Yung drugs ay hindi ganito, ay hindi masama yan. Minsan ginagamit yung ganito. Tapos ngayon naman, magkaiba ang Pogo at saka tanga, anong panagkaiba niya? Pares sugal yan. Ang pinagkaiba lang niyan, itong mga yung Pogo, Chinese ang apektado, ang nagtataya, nagsusugal. Dito, Pilipino mismo. Ginigisan niyo yung Pilipino sa sarili niya mantika. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, 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 Marcos Bangag. Yes, hello. Mga bossing. Eto na naman ang inyong pinaka-paboritong vlogger sa balat, fake news peddler sa balat ng YouTube. I'm back. Another day, another Uratan session with yours truly, Boss D. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Andito na naman tayo para pasakitin ang mga kasukasuhan na tayo balumbalunan ng mga switik sa lipunan, mga salot, mga hindot, mga kumag, mga kupal, mga ipis, garapata, mga asong kahol ng kahol, mga magnanakaw, mandurukot, mandarambong, mga sinungaling, mga kawatan, mga bangag, adik, lahat ng mga demonyo, santanas, Judas, Barabas, Hestas. Aga-aga eh, hakanang-hana naman. Walang hiya ka talaga. Oo, at ito na naman tayo, syempre, sa kabila ng toxicity na nangyayari ngayon sa mundo ng politika. Tayo ay nandito para maging comic relief. Ayan, sa lahat ng mga nangyayari, awayan dito, awayan dyan, pasikatan dito, pasikatan dyan, mga punyeta na yan. Mga punyeta kayo. Gusto nyong sumikat, hindi naman kayo mga araw. Ay, nako. Ay, nako. Sayawan nyo lang yung mga problema. Kayo naman talaga mga kababayan ko. Masyadong may init ang mga ulo ninyo. Ano bang pinag-aaway-awayan nyo kasi? Ano bang may premyo ba yan? Meron ba yung meron ba yung tawag din meron bang plaque na matatanggap dyan? Cash prize, ganyan. Ano bang mga matatanggap nyo dyan sa mga pinaggagawa nyo na yan, mga kabulastogan yung mga chismisan nyo na yan?
Mga kababayan ko, gusto ko lang sabihin sa inyo ha. Ang may kontrol ng buhay natin, tutangin na ito na sermonan na. Alam nyo, ang may kontrol ng buhay natin, tayo din mga Pilipino. Oo, tayo rin ang may kontrol sa buhay natin. O kung ano yung mga gusto nating marinig, o yun lang ang dapat nating pinakikinggan. Yung mga toxic na mga tao, dapat hindi na natin pinakikinggan yan. Oo, lalo na kung yung mga toxic na mga tao na yan nagkukos lang ng division. Wag nang pinakikinggan yan. Yung mga chismisan nila, wag nang pinakikinggan yan. O sa totoo lang, napakarami ng problema ng bayang Pilipinas. Oo, abay, uubusin pa ba naman natin ang ating oras, panahon sa mga negativity? Hindi ba? Negative na nga yung trust rating ng gobyerno. Yung performance ng gobyerno, negative na nga. Tapos, gusto pa natin nanonood, nakikinig ng mga negativity. Dapat, good vibes na. Dito sa ating channel, yung mga bad vibes, gagawin natin ditong good vibes. Yung mga bad news, gagawin natin ditong funny news. Hindi ba? Life is short. Anak ng tinapay kayo. Ang ikli na lang ng buhay, uubusin nyo pa sa pakikipag-away sa kapwa nyo. Uubusin nyo pa sa sa pakikinig sa chismis ni ganito, chismis ni ganyan, buhay ni ganito, buhay ni ganyan. Pinakikialaman nyo. Kayo talaga. Tangina niyan. Daig nyo pa yung mga asawa. O daig nyo pa yung asawa sa sobrang kaatribidahan nyo. O hindi naman kayo magiging tagapagmana ng kaharian. O hindi ko alam kung anong nakukuha nyo dyan. O na lahat na lang gagamitin ninyo para ano lang kayo, ano ba yun? Para lang yung inyong mga pride, yung inyong mga ego ay ma-feed ninyo. Pangit yan. Good vibes lang tayo. Tayo ang may control ng emosyon natin. No, sabi ko nga sa inyo, as we get older, our circle of friends gets smaller and smaller and smaller. If you remember, noong ikaw ay medyo bata-bata pa, hindi ba? Napansin mo ba na may mga kupal kang kaibigan? At kahit kupal yung kaibigan mo na yun, kasama mo pa rin siya lagi araw-araw sa tambayan, sa kwentuhan, sa inuman. Kung ano man ang ginagawa mo, kahit alam mong kupal naman yun, kasama mo pa rin. O hindi ba? O ngayon, habang tumatanda ka ng tumatanda, nung mga panahon na yan, wala ka pang masyadong madaming problema dahil syempre kapag bata ka pa, sarap kaya maging bata, hindi ba? Hindi ba nga yung kwento natin patungkol sa kapag ka ikaw ay bata, hindi ba? Kapag ka ikaw ay bata, mayroon kang energy, meron kang time, pero wala kang pira. O kaya kalabit penge ka. O, di ba? O ngayon naman, medyo nag-aral ka na. O meron ka ng panahon. Medyo malakas ka pa rin naman. O kaya lang, ang pera mo konti lang. So, hindi mo rin ma-enjoy yung iyong buhay. Di ba? O, eto na ngayon, nagtrabaho ka. O, ngayon nagtrabaho ka. Oh, yes! Na-graduate na sa eskwela. O, nagtrabaho ka naman ngayon. Ayan na. Meron ka ng pera. Meron ka pa ring lakas. Ang problema, wala ka namang time. Di ba? Wala ka namang panahon. Kasi nga, busy ka na sa trabaho. Hindi ka na pwedeng umabsent. O, hindi ka na pwedeng basta-basta lang mawala dahil apektado na yung kabuhayan mo nun. O, hindi ba? O, eto na ngayon. Eto na ngayon, nagtrabaho, in-stress mo ng stress yung buhay mo. O, tapos eto na ngayon, ang buhay natin, dumating na dun sa dulo. O, hindi ba? Meron ka ng, medyo umidad ka na. May diabetes ka na. Meron ka na alta presyon dahil sa kakatrabaho mo at kakakinig mo sa mga toxic na tao.
O anong ginagawa mo, hindi ba? Pagka may edad ka naman na, o meron ka ng pera, may ipon ka. O ang problema, meron ka ring panahon dahil retired ka na. Ang problema, mahina na yung katawan mo. Dahil nag-focus ka masyado dun sa pagpapayaman at pagkakikinig mo sa chismis. So hindi mo na ngayon ma-enjoy yung buhay mo. Ang lungkot-lungkot. O tapos, mga ilang taon na lang, mga mamamatay ka na dahil sa sakit mo, katandaan mo, na-enjoy mo ba yung buhay mo? Hindi. O tingnan mo, meron lang tayong 24 oras sa isang araw. 24 oras sa isang araw. Tingnan mo ha, ikaw ay matutulog. 8 oras yan. Matutulog ka 8 oras, magtatrabaho ka 8 oras. 16 na oras na yan. Di ba? Tama. So ilan na lang? Kung may 16 ka, may 24 ka. So ilan na lang? 8 oras na lang yun. Di ba? 8 oras na lang yung meron ka. Pagkakasyahin mo lahat dyan sa 8 oras na yan. Ano yung pagkakasyahin mo sa 8 oras? Una, ima-minus mo pa dyan yung lunch break na 1 oras. Ima-minus mo pa dyan doon sa ano mo. Tama, ima-minus mo yung lunch break na 1 oras. Ilang oras na lang meron ka? 7. Mapata-traffic ka. Di ba? Mata-traffic ka ngayon. Pag ikaw ay na-traffic, papunta ng opisina, 2 oras. Pauwi, ganun din, 2 oras. Anak ng tinapay yan, so -5 pa. Ilang oras na lang yan. Kumbaga, meron ka ng 17. 17 hours na yung nagastos mo. May 4 na oras ka pang nagastos sa pagbiyahe. Ilan na lang? 17 plus 5. Ilan yung 22? Putang ina niyan, 2 oras na lang. 2 oras na lang yung meron ka. Ang tagal mo pa sa cellphone. Tatay ka pa na matagal. Hindi ba? So pagkakasyahin mo, mantakin mo, yun lang ang oras. Yun lang ang luxury ng oras na meron ka. Araw-araw, if you're gonna compute kung natulog ka ng mahaba, 8 oras sa trabaho, 8 oras sa pagtulog, 1 oras sa lunch break, tapos 4 na oras sa biyahe, papunta at pauwi ng trabaho. Meron ka lang 2 oras. Pagkakasyahin mo yan dyan lahat. Almusal, tanghalian, hapunan. Putangin lang yan, 2 oras na lang. Tapos ano mo pa sa mga chismis. Di ba? Gagastahin mo pa sa chismis yung mga oras na yun. Sobrang precious ng oras, mga bossing. Sobrang precious ng oras. Kaya wag nating sasayangin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Bakit natin sinabi yan? Paliit ng paliit yung circle of friends natin. Kasi nga, unti-unti tinatanggal natin yung toxic sa buhay natin. Kung noong mga bata tayo, okay lang na toxic yung mga kasama natin, tolerable dahil masyadong busy yung utak natin sa pangarap. Pero kapag nandito ka na sa stage na ganito, nasa 40 pataas ka na, dapat lahat ng mga toxicity, negativity, lahat dapat tinatanggal mo na. Dapat inaalis mo na yan. Bakit? Diyan magsisimula ang sakit. Diyan magsisimula ang sakit. Diyan magsisimula yung samaan ng loob. Diyan magsisimula yung away-away, pagkakawatak-watak, pagkakahiwa-hiwalay. Diyan po yan magsisimula. Kaya ano yan, yun ang lagi ko sinasabi sa inyo, mantakin mo, sa isang araw, sige sabihin na natin, 6 na oras ka na lang natulog, sa 4 na oras. Pagkakasyahin mo lahat ng ginagawa mo sa 4 na oras. Dahil tali ka yung mga oras mo na yun na ikay natutulog at ikay nagtatrabaho, responsibilidad mo yun sa sarili mo paano naman yung mga yung mga iba mo pang dapat pagtuunan ng pansin? Extracurricular activities, work-life balance. Hindi ba? Tapos putang ina, pag upo mo dito, manunood ka ng mga toxic na vlogger. Manunood ka doon sa mga vlogger na siraan ng siraan. Putang ina niyan. Sabi ko nga sa inyo, sinasayang nyo lang ang oras nyo, lalo na ang buhay nyo dyan. Imagine mo kung bukas mamamatay ka na, putang ina, ang maaalala mo pagpunta mo kay San Pedro, yung huling vlog ng mga chismosa ng mga vlogger.
Diba? Ang pangit, ang sagwa, nakakadiri. Ang dami-daming problema ng bayang Pilipinas, mga bossing. Ang daming problema ng bayang Pilipinas. Imagine nagkakagiran na dyan sa Middle East. Yung mga kababayan natin doon na may mga pamilya dito sa Pilipinas, nakikipagsapalaran sila doon, hindi sila makapagdesisyon kung uuwi ba sila o mamamatay sila doon. Dahil ganun din naman daw pag uwi nila ng Pilipinas, mamamatay din naman daw sila dito sa gutom at saka sa konsumisyon dyan kay Bongbong. O hindi ba? O isa yan sa problema natin kinakaharap ngayon. Ano pa? Pangalawa, yung impeachment ni VP Sara. Oo, nakaano pa rin yan, nandiyan pa rin yan. O ano pang iniisip natin? Paano natin papauwiin si Pangulong Duterte? Pero huli na yan. O ano pang problema natin? Magtataas yung presyo ng bilihin, lalong-lalo na ang petrolyo dahil dito sa nangyayaring gulo dyan sa Middle East. O pag nagtaas yan, lahat ng commodities magtataas, lahat ng bilihin magtataas, services, binabayaran natin sa services, kuryente, tubig, lahat yan magmamahal. Tapos putangin na niyan, pinag-uusapan nyo yung chismisan ng buhay ng may buhay, pukinangina nyo. Mga hayop kayo. Ano pang problema natin? Putangin na niya yung eleksyon. Tinan yung ginagawa ng Comelec sa bayang Pilipinas. Putaragis yan. Yung mga nananalo, putangin na dinidisqualify nila. Yung mga natalo, putangin na yun ang gusto nilang ipalit. Tapos yung mga binoto ng milyon-milyon mga Pilipino, putaragis hindi nila pinapaupo. O yung mga tinalo noong mga kandidato na lehitimo talagang nagpakahirap, putya hinahanapan nila ng mga butas. Mantakin mo yung uy. Putyang ina, ang kini-question citizenship, naging konsehal na yun ng Maynila. Anak ng tinapay, ngayon pa kukwestiyonin yung citizenship. Si Erwin Tulfo nga, hindi naman Pilipino yung putangina niyan. Pero makita mo naman, hindot na yan. Mapupunta pa ng Senado hindi nga na-approve yan hindi nga na-approve yan sa Commission on Appointments para sa isa secretary or cabinet position DSWD dahil hindi nga Pilipinong hayop na yan. Tapos putangin na pinroklaman yung mga gago kayo. Tapos itong isang to, naging konsihal na ngayon. Tangina, saan ka makakita? Ang nanay Pilipina, ang tatay ibang lahi, pero dito pinanganak sa Pilipinas. Anong tawag dun? Di putangin na Pilipino. Tarantado kayo. Ang ina niya, grabe ang Comelec, mga bossing. Kita niyo yung sinusumbong ni Respicio at saka nung nagsampa ng korte ng kaso dyan sa Korte Suprema. Hinihingan di umano Hindi ko alam kung totoo to, pero hinihingan ng 300 million para sa 300,000 na botante niya. 300 million ang hiningi. Putangin ang kapal ng mukha mo. Kung totoo ito, Garcia, putangin na, manghihingi ka, sobra naman ang laki. Okay nang ina, mas sa sosi nga. Hindi nga palagyan sa sosi. Magkano nang ang dapat na binabudget ng mga mayor. Tapos putang ina, 300 million. Okay nang ina, hindi mo ba naisip, Garcia, na kung totoong humingi ka ng 300 million sa tao na yon at nagbayad siya. Tingnan mo humingi ka ng 300 million sa tao. Kung halimbawa, gago din yung mayor na yon, nagbayad siya. Mayor ba yung congressman o yung tumatakbong congressman? Nagbayad siya ng 300 million. Putang ina, paano niya babawiin yun? Di magnanakaw siya pag upo niya dahil putang ina nyo, imbis na sana ginagawa nyo yung trabaho nyo bilang tagapangasiwa, tagapagbantay ng demokrasyang eleksyon sa Pilipinas, putang ina ninyo. Ibinibenta nyo yung mga posisyon, mga hayop kayo. Nanggaling kayo sa sa reklamo at demanda ng dinaya kayo Tapos ginagawa ninyo. Although dininay ito ni Garcia, pero putya, takin mo, tinanong pa, may paano ebidensya mo na hinihingan kang 300 million? May mga testigo ko. May mga kasama ako nung nagpunta ako ron. Nagulat ako dahil putya, kala ko kung ba't ako pinapunta doon, yun pala, hihingan ako ng 300 million. Grabe. 300 million. So imaginein mo,
Putang ina niyan, kaya pala ang dami nitong nakaraang eleksyon, hindi nangampanya. Kaya pala itong alyansa putain na hindi na nangampanya. O hindi ba? Kaya pala ang daming mga kandidato hindi na nangampanya. Putya naman, magbabayad ka lang ng 300 million eh. Bayad kang 400 million. O kesa nga naman, pumunta ka sa isang lugar, liblib na lugar, mapagod ka pa, magbubuo ka pa ng grupo mo, meron kang leader sa probinsya na to, distrito na to, gagawa ka ng mga leaders mo. Hindi na, ipunin mo na lang lahat ng pera, putya yan. Bumili ka lang ng ad sa telebisyon para sa jingle-jingle mo. Mag-arkila ka lang ng 5 sasakyan siguro, paikot-ikutin mo dyan sa kalsada, patugtugin mo na mga jingle-jingle mo. Pero putang ina yan, ang pera pala, pwede mo na hindi na ibigay sa tao, putya, pati tao. Pati yung mga nagbebenta ng pati yung mga nagbebenta ng boto, putang ina, ninakawan pa ng kabuhayan nitong Comelec. Sabi nung Comelec, tangina, nagbabayad kayo sa tao. Putya, bakit hindi na lang kami bayaran nyo? Total, kami naman nagmamanipula nito. Well, this is according to Respicio. I'm just stating or repeating what he's saying. So, ganyang kalaki problema natin. Aside from that, puta, ninanakaw yung pera ng PhilHealth. Aside from that, nakita ninyo yung blankong BICAM report. GAA 2026 na naman. O di ba yung budget para sa 2026, pag-uusapan na naman natin, hindi pa natin nakokorekt yung problema noong GAA 2025 na yung blankong bicameral report. Bakit pinirmahan ng mga congressman at mga senador ng puro blanko yung mga numero? O hindi ba? So putang ina niyan. Ganyan ang problema natin. Ano pa isang problema natin? Tumataas ang drugs. Mantakin mo, lumulutang yung mga shabu sa kalsada. Sobrang traffic, ang daming magnanakaw, ang daming manduruga. Sabi ko nga sa inyo, one time umuwi ako sa bahay ng nanay ko. Madaling araw. Natulog kasi ako alas 7 ng maga ay ng gabi kasi medyo masama pakiramdam ko. So nagising ako alas 12 ng gabi, ang lakas ng ulan. Tumambay ako sa veranda namin, patay ang ilaw. Tinitingnan ko lang, tumambay lang ako, nag-cellphone ako. Ang daming paikot-ikot, mga nakahubad, naka-shorts lang, walang damit sa taas. Mga nakapayong, paikot-ikot sa subdivision namin. Naputang ina nitong mga to, iba-iba silang direksyon. Putya yan, yung pala nag-i-scout sila ng mga bahay na pwede nilang akyatin. Nag-i-scout sila ng mga pwede nilang nakawin. So ganyan na yung problema natin ngayon dito sa Pilipinas. Ang taas ng bilihin. Kumbaga, napakarami nating dapat alalahanin, napakaraming kahayupan ang ginagawa sa bayang Pilipinas. Utang ina niyan, tapos ang pinakikinggan nyo, chismis. Ang pinakikinggan nyo, kabit ni ganito, kabit si ganyan, kabit si ganito, putaragis. Anong may tutulong sa bayang Pilipinas niyan? O let's say for example, sinasabi ninyo, itong grupo na to, spy. Yung grupo naman na to, sinasabi, itong grupo na to, salot. Utang ina niyan, hindi ko maintindihan kung bakit natin kailangan dumating sa punto na para lang mapatunayan natin pareho kung sino yung nagsasabi sa atin ng totoo, puta, paglaruan na natin yung buhay ng mga pinakamamahal natin na mga Duterte. O putya yan, ayan na, nagsalita na si Kitty. Anak ng tinapay na yan, dapat nakafocus tayo sa problema ng Pilipinas. Dapat nakafocus tayo sa nangyayari sa pera ng bayang Pilipinas. Tangina nyo, ang pinakikinggan ninyo yung awayan ni ganito, awayan ni ganito, awayan ni ganyan. Kesyo ganito, kesyo ganito, kesyo ganyan. Tama na yan. Sabi ko nga sa isa kong post, ganito na lang, let's just do it this way. Yung mga galing ninyo na ginagamit para maghanap ng mga butas sa isa't isa, why not gamitin natin yun para mapauwi si Pangulong Duterte? Putangina nyo. Ang gagaling din naman ng mga utak ninyo, ang gagaling nyo maghanap ng butas ng bawat isa. Bakit hindi nyo hanapan ng butas itong putangin ng gobyerno na to para makatulong sa pagpapauwi kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? Mga kupal kayo. Diba?
Yun lang naman eh. Yun lang naman. Pero basta gusto ko mag-focus tayo dyan, anak ng tinapay. Pero sige, paliwanag ko ng konti itong aking Ito, ako naimbita ako kahapon. May sakit nga ako. Kung makikita mo, punong-puno na ako ng rashes. Akala mo, crossy chick ako. Hindi, punong-puno ako ng rashes. As in, mga kamay ko, mga daliri ko namamaga sa sobrang kate. Yung ulo ko parang bangkong-bangkong. Dahil sa dami ng pantal, nangangati. Pero sabi, nung in-invite ako, kasi nagtiwala sa akin, in-invite ako dyan sa Bacolod, mga bossing. Sige, napatay na natin tong background music. So, nung inimbita tayo dyan sa Bacolod para magsalita para kay Pangulong Duterte, hindi ko na tiningnan kung sino yung nag-iimbita sa akin. Basta para kay Pangulong Duterte, putya, lahat ng appointment ko, dinrap ko. Lahat ng mga pupuntahan ko, putya, dapat nga may pictorial kami ni Coco Martin. Meron pa nga kami sanang love scene ni Kim Domingo. Kaya lang din-rap ko talaga yun kasi sabi sa akin sa Viva Max, Boss Dada, ito na yung pagkakataon mo, kukunan na natin yung love scene nyo ni Kim Domingo. Sabi ko, sige, okay, papunta na ako dyan. Pero nung nabasa ko yung message sa akin na, Boss D, 100 days ni Pangulong Duterte nung kinidnap siya, baka naman pwede ka namin ma-invite para magsalita in front of the Bacolodians. Alam nyo ba, nakahubo na ako, handa na akong pagsamantalahan ni Kim Domingo. Nagbihis ako. Sabi ko sa kanya, Kim, umalis ka dyan. Kim Domingo, lumayas ka. Kahit bagong ligo ka. Magbibihis na ako dahil kailangan ako sa Bacolod. Punta ako dun. Di ko tiningnan sino nag-imbita, sinong mga kasama ko. Basta alam ko para kay Pangulong Duterte, putang na kahit sa Timbuktu yan. Pupuntahan ko talaga yan basta inimbita ako. Sagutin mo lang pamasahe ko, pakainin mo lang ako, okay na ako eh. Walang hiya na yan. So ngayon, mga bossing, kasi ang ginagawa ninyo, nakikinig kayo sa isang tao lang, tapos yung naririnig nyo doon, putangin na nyo mga chismosa kayong mga tigapanood din kayo, yung naririnig nyo doon, ginagawa nyo, pumupunta kayo sa mga channel nung kabila, tapos doon nyo binabanggit. Siyempre, itong mga kabila, putyangin na, siyempre, palaban din sila. Katulad din nung pinakikinggan nyo, Duterte supporters siya, lahat ng DDS palaban. So, pag kinanti mo yung isa, yun na, ang nagpapalala talaga ng sitwasyon na to, yung mga subscribers din ng mga putangin eh. May mga problemang sarili mga yan, pero pinakikialaman yung problema ng ibang tao. Walang makain ng mga putangin na yan. Pare-parehas naghihirap ang mga buhay niyan. Pare-parehas din na mga asawa din niya na mga nagloloko sa kanila. May mga problema rin personal ng mga punyeta na yan. Pero nakita mo, pagdating sa problema na personal ng mga Duterte, putangin na yan, alive na alive ang mga hayop na yan. Di ba? So, yung tinutukoy nila dito na babae na sinasabi nilang ganito ganyan, kilala ko na yan. Ilang beses na rin naming nakasama yan. Sobrang tahimik lang yan. At alam ba ninyo, nakatulad ko rin, mahal din niya si Pangulong Duterte. Nagsasakripisyo din siya para kay Pangulong Duterte. Hindi naman vlogger yan. Hindi naman social media personality yan. Pero talagang literal na mahal nito si Pangulong Duterte kasi ito yung nag-aalaga kay Pangulong Duterte. Kung sinasabing di siya inaalagaan ng iba, sinasabi ko lang, kilala ko itong tao na ito na talagang super concerned siya kay PRD kahit sa health ni PRD. Kung pwede na nga lang, subuan si PRD nito eh. Kung ang pagbabasihan natin yung kanyang loyalty sa Pangulong Duterte, pagmamahal sa Pangulong Duterte, sigurado ako na itong tao na to, pwede kong itaya yung aking reputasyon. Matino ito. Ako na nagsasabi, wala kaming kinakampihan. Wala kaming kinakampihan kung sino ang may karapatan sa puso ni PRD. Wala. Ang puso ni PRD nasa Pilipinas. Tayo ang mahal ni PRD.
hindi sila. Ngayon, alam nyo, itong tao na to, wala siyang ibang ginawa kung hindi mag-organize ng mga ganitong klase ng mga pagtitipon na kahit na malaki ang gastos, isinasakripisyo. Kasi nga, isa lang ang gusto natin mangyari. Maiuwi si Pangulong Duterte at hindi mamatay yung balita patungkol yung alab ng damdamin ng mga Pilipino patungkol dito kay Pangulong Duterte. Mantakin mo, ang bilis, 100 araw na. 100 days na yung tao na ninakaw sa atin. Tapos tayo ang pinag-aawayan natin kung sino yung mahal, yung personal na buhay, kung sino man pag-ibig o ano man ang estado nitong tao na ito sa buhay ni PRD. Ako, alam ko na maayos ang mahal nito si Pangulong Duterte. Literal, mahal na inaalagaan nito si Pangulong Duterte, pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte, pinagkakatiwalaan ng mga anak ni Pangulong Duterte. At saka talaga namang ako personal, nakakausap ko itong tao na to. Alam ko na lahat ng ginagawa niya para kay Pangulong Duterte lang talaga. Wala naman siyang pinapaskil niya ba yung mukha niya ron? Wala naman. Napapansin niyo ba nagpapa-interview siya? Nakikita nyo ba na halimbawa na lang dyan sa Hague, o nakikita nyo ba na humaharap siya sa mga live? Nakikita nyo ba humahawak siya ng mic, nagbibigay siya ng sinasabi yung tawag dyan, yung nag-i-speech sa stage, nakikita nyo? Hindi. Wala siya kasing pakialam dun, basta siya ay tahimik na sumusuporta lang at nag-aalaga kay Pangulong Duterte. Hindi ko sinasabi to na hindi ginagawa yun ng iba. O hindi ko alam, basta ako ang nakikita ko sa tao na to na super concerned siya kay Pangulong Duterte. Lahat ng ginawa niya para kay Pangulong Duterte, hindi natin kayang gawin. Lahat kasi tayo, mayroon tayong kanya-kanyang sakripisyo para kay Pangulong Duterte. Lahat naman tayo, hindi naman tayo lahat binabayaran dito eh. Pagmamahal lang sa bayang Pilipinas, tsaka pagmamahal kay Pangulong Duterte yung pinag-uusapan natin dito eh. So itong tao na to, ako'y talagang, alam nyo, di ba sinasabi pa, kasi katulad din yan, ano yung issue? Nagpapanggap daw siya ng asawa diyan sa Hague. Hindi po yun. Hindi po siya nagpanggap na asawa dahil ultimong si VP Sara na po yung nagbigay sa kanya ng papel para i-fill out niya at ipapasa sa ICC para lahat talaga makapasok. Lahat talaga dapat makapasok. Siyempre kaya lang mahigpit talaga, kailangan pamilya and all. Alam nyo ba, sinasabi nila, naririnig ko kasi unfair din naririnig ko na nagpapanggap daw siya na asawa doon. Hindi siya nagpapanggap na asawa doon. Even sa ICC, hindi siya nagpanggap na asawa. Kasi nung nakita ko yung papel, mismong application sa ICC, para makapasok silang lahat, ang nakalagay sa kanyang relationship with PRD, caregiver. Hindi naman, di sana nilagay niya doon, wife, hindi ba? At saka, ang magpapasa noon, sila Inday Sara. Putang ina, papayag si Inday Sara na ilalagay niya doon, wife, kung di naman siya asawa. Ayo talaga, nakita ko mismo yung papel. Sabi ko, pinakikinggan ko yung mga yung mga patutsadahan, may mga mali eh. And then let's just be fair sa tao. Let's just be fair. Katulad ko din kasi yung tao na yun, nagmamahal kay Pangulong Duterte. Iba nga lang yung klase ng pagmamahal ko kay Pangulong Duterte. Ako nakikipagkagatan talaga ako. Kikipagmurahan talaga ako para kay Pangulong Duterte. Siya naman, tahimik lang na nasa background na sumusuporta sa lahat ng mga nagmamahal kay Pangulong Duterte. So yun lang, let's just put it that way. Iwanan na yun natin dun. Okay, iwanan na natin doon kung halimbawa ikaw, Vlogger A, ginagawa mo to para kay Pangulong Duterte, maraming salamat sa iyo. Kung ikaw, Vlogger B, ginagawa mo to para kay Pangulong Duterte, maraming salamat sa iyo. Ngayon, Vlogger A at Vlogger B, hindi kayo nagkakaintindihan, anong gagawin natin? O hindi ba? So, wag na nating palalain. Tayong mga subscribers, tayong mga nanonood lang din sa kanila, wag na natin sakyan yung issue na yan. Ang importante, may mga naidadaos na mga pagtitipon, pagsasama-sama para kay Pangulong Duterte, para makita ng mga ibang lahi, makita ng ibang bansa na talagang si Pangulong Duterte ay patuloy at habang panahon na minamahal at mamahalin ng mga Pilipino. Kaya hindi siya dapat nakakulong doon. Diba?
Kaya hindi siya dapat nakakulong doon. Kaya nga sana ako nananawagan ako doon sa mga magkabilang kampo o wag na nating haluan ng mga personal na mga tirada, personal na buhay, nakalkal. Wag na, focus lang tayo yung mga political vloggers, focus tayo sa politika, focus tayo sa mga kalaban na nagpakulong kay Pangulong Duterte, sa mga kalaban na nagpapa-impeach kay VP Sara, sa mga kalaban nagnanakaw sa buwis ng bayan, sa mga kalaban na nagnanakaw pero kung makapagturo na magnanakaw, akala mo ang lilinis. Yung dayaan sa eleksyon, yan yung mga talagang kailangan natin na i-focus. Diyos ko po. Ano ko lang sinabi ko lang sa inyo yung kung ano ang pagkakakilala ko doon sa tinutukoy nila. Napakabait na tao noon. Napakaayos kausap, sa totoo lang. Napaka-caring. Kami kahit na ganun ang status niya dahil nga syempre kasama siya sa protocol ni Pangulong Duterte, hindi lumaki ulo niyan. O, hindi ba? Kayo kasi hindi nyo naman namimit yung mga tao na yan. Basta lang kayo makahusga dahil sinabi ng iba. O hindi nyo man din hindi nyo naman tinatanong dun sa tao. So ako na magsasabi sa inyo, hindi ko alam lahat ng mga kinukwento nila. Pero I know a little something about this person. And this person, it's unfair for her na ginaganito siya, na all she wants and all she's been doing sa kanyang buhay for the past years, alagaan si Pangulong Duterte. Yun lang. At ko din, ganun din. For the past few years, since 2016 up to now, yun lang din yung kaya kong i-offer. Wala man akong pera para mag-organize ng mga kung ano-ano. Sila yung may mga pera, may mga connection sila. Nakakakuha sila ng tulong para ma-organize itong mga pagtitipon na ito, pagsasama-sama na ito. Maniwala kayo, napakalaking tulong niyan mga ganyang ginagawa ninyo. So, kung sino man yan, sa kabilang kampo man yan, dito man yan sa kampo na yan, kung talagang Duterte supporters kayo, mahal nyo si Pangulong Duterte, magtulong-tulong na lang tayo. Kung di natin kaya pisikal, magdasal tayo, magtulong-tulong tayo na maialabas si Pangulong Duterte sa ICC detention facility, maiuwi kung hindi man sa Pilipinas, pansamantala sa bansang magkukup-kup sa kanya para naman makakilos siya ng maayos, hindi katulad nung yung feeling mo nakakulong ka talaga. Okay, so let's just agree to disagree. Pare-parehas kayong magagaling. Pare-parehas kayong loyal. Pare-parehas kayong DDS. Walang double agent sa inyo. Meron lang sa inyo sinusuportahan si Amy. Meron sa inyo ayaw kay Amy. Let us just leave everything to the Dutertes. Kung ano man yung plano nila, makisabay na lang tayo dun. Huwag natin pangunahan. Di naman tayo kaano-ano Mas marunong pa tayo dun sa mga kapamilyang totoo. Diba? Ang daming problema ng bayang Pilipinas kayo talaga nasermonan ko na naman kayo. Hindi kasi ako, ayaw kong as much as, ayaw ko nang naagrab. Ako kasi biktima din ng fake news. Ayaw ko nang may naagrabyado, lalo na kung yung inaagrabyado, walang boses, hindi ba? Gusto ko lang sabihin, kung halimbawa ako, kilala ko yung tao, sasabihin ko kung gaano ko, ano yung pagkakilala ko sa tao sa maikling panahon na nagkakilala at nagkasama-sama kami ng ilang beses na. So, napakatinong tao nito. Napakatinong tao nito and mahal nito si Pangulong Duterte katulad mo, pare-parehas nating mahal si Pangulong Duterte. So, walang mas magaling sa atin, hindi pwedeng mas mahal niya, mas mahal mo, mas mahal ko, hindi pwedeng ganon. Pare-parehas tayo, pantay-pantay ang pagmamahal natin kay Pangulong Duterte. Hindi siya dapat nandoon sa The Hague, dapat may iuwi natin siya. So, focus lang po tayo doon. Napakaganda ng biyahe ko dyan sa Bacolod. Promise, napakaganda ng biyahe ko dyan sa Bacolod. Tapos, ayun nga, syempre, narinig ko itong mga usap-usapin na to. Nakikita ko rin yung ibang mga kapwa ko vlogger na sinasakyan din to. Siguro wala rin talagang balita, kaya siguro ganyan. Pero ako kasi kaya kong magsalita rito rin isang oras nang hindi ko kailangan, nang sinisita ko lang itong administrasyon na to, kayang-kaya ko yan so ako hindi ko gagamitin na content yan. Para, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, ganito.
Hindi ko na gagamitin content yan dahil hindi nyo deserve yan. Lahat ng viewers ni Boss D, ang deserve ninyo ma-entertain. Ang deserve po ninyo na mga na mga followers ni Boss D ay yung kayo ay matuwa, 'di ba? Kayo ay matumawa. Oo, anong hana naman pinagsasasabi mo? Loko-loko ka talaga. May pakita ko sa inyo yung mga balita. O yung balitang nakakainis, gawin natin katatawanan, di ba ganun lang? Huwag mo siyang seryoso, putang ina nyo. Hindi na nga kayo malusog dahil sa kaka-vlog ninyo nakakalimutan nyo mag-exercise. Mamaya niyan, maunahan nyo pang mamatay yung mga vlogger sa kabila, kawawa ang bayang Pilipinas. O kampi-kampi na, apir-apir na ulit, game na tayo ulit, sanib puwersa na ulit tayo at focus na tayo sa issue. Nakakatakas sila eh. Ilang araw nyo na pinag-uusapan niya, nagbati-bati na kayo eh. Diba? Nagbati-bati na kayo, pinag-aano nyo pa, bayaan nyo na yan. Kung ano man yung, lahat tayo may mga personal na buhay na ayaw natin pinakikilaman. O na kung talagang mahal natin si Pangulong Duterte, hindi natin sisirain yung legacy ng tao, hindi natin ikakalat yung mga mga impurities baga. Yung mga hindi naman dapat na lumabas. Huwag natin ilabas yan kasi wala eh. Ano lang yan. Nagkakaroon lang yung kabila ng bala against sa atin. Baka mamaya yan. Narinig pa yung mga usapan nyo na ganyan, na may ganito, na may ganyan. Baka mamaya sabihin pa ng mga tao, may sira sa ulo si Pangulo dahil sa pinaggagawa nyo. Takan mo, nirerespetong tao yan. Tapos nilalabas ninyo yung mga baho na hindi naman kumpirmado. Alam nyo naman dyan sa kabila, wala silang may balitang magandang ginagawa ni Bongbong. Kaya nakaabang lang yan sa mga sasabihin ninyo sa mga live stream ninyo. Bahala kayo dyan. Kapag binuhay nyo yung nila, binuhay nyo yung dugo nila, kasalanan nyo na yan. Hindi ba? Sige na, magatid tayo ng balita. Kayo talaga. Ano ba tong balita natin? Diyos ko, may patutsadahan na naman na nagaganap. Ito talaga si Franz Castro. Putangin na nito. Hindi pala si Franz Castro ito. Si Claire Castro pala to. Hayop yan. So may patutsada itong si Claire Castro. Putangin na nito. Inggitera. Inggitera tong hayop na ito. Ba't hindi ka mamasyal sa Manila? So putangin na mo ka. Para hindi mo pinapansin yung pag-alis-alis ni Inday Sara. Humihingi ba sa'yo ng pamasahe? Pukin ang ina mo ka. Kami nga ayaw namin sa pagmumukha mo dyan. Sinusweldoan ka ng taong bayan. Putang inang yan eh. Nagre-reklamo ba kaming hinayo pa ka? So ito, gigil na gigil siya dahil si VP daw ay panay daw ang biyahe. Putang inan to dahil daw nag-birthday daw doon sa Hague. Tarantada ka pala eh. Putang ina mo yung tatay mo, daling ko sa ibang lugar. Tingnan ko lang kung hindi ka maulol. Daling ko yung tatay mo sa Somalia. Putang ina, ikulong ko ron. Tingnan ko lang kung hindi mo pilitin magpunta ron kahit buwan-buwan. Lalo na kung yung tatay mo uugod-ugod na. Ikaw, gusto mo gawin ko kaya sa yun? Yung pamilya mo, ilayo ko sa'yo. Pupuntahan mo hindi. Kahit may trabaho ka, pupuntahan mo yan. Tanga ka ba? At saka yung pagpunta-punta ni Inday Sara diyan sa Amsterdam, sa Hague, at umattend sa kung ano man kailangang i-attend dyan para lang maiuwi si Pangulong Duterte, para sa bayang Pilipinas yun. Kasi nakita nyo naman, ang daming mga Pilipino ang lumabas ng kanilang bahay para samahan si Pangulong Duterte nung birthday niya. Yung mga prayer vigil para sa kanya, maiuwi siya dito. Putya, para sa bayan yan. Binabawi lang namin, Claire Castro, yung putang inang ginawa ninyo na mga hayop kayo dyan sa gobyerno. Binabawi lang namin yung tatay namin dahil ipinatapon nyo, mga kupal kayo. Kahit na may batas naman na gumagana dito sa Pilipinas, putang ina, pinatapon nyo sa ibang bansa para litisin sa ibang korte kung di ba kayo mga hayop. Putang ina ninyo, mayroon kayong eroplano na binayaran, taxpayers money ang ginamit nyo para ipag-traidorin itong si Pangulong Duterte. Tapos ngayon nangangailangan yung mga Pilipino dyan sa ibang bansa na may magsundo sa kanila, lalong-lalo na yung mga nasa delikadong lugar. Punyeta kayo. Hanggang ngayon, wala pa kayong ginagawang mga hayop kayo. Oo, totoo. Wala silang ginagawa. Oo, wala talaga. Anong ha? Putangin na, parang sinasabi mo, hindi ka naniniwala sa akin ha. So ito, may patutsada na naman itong kupal na ito sa pag-alis-alis ni VP Sara Duterte na akala mo siya presidente ng Pilipinas.
Putang ina ka, hindi nga nakikialam si Bongbong Marcos eh. Ikaw pa nakialam, hayop ka eh, reyna ka ng fake news, inayupa ka. Ikaw yung kupal na nagkakalat ng 7 pesos na bigas ni Pangulong Duterte. Ha, 7 pesos na bigas. Putang ina, mahina ang kokote mo. Hindi mo naintindihan na yung presyo ng bigas, yung sinasabi niya na yung total na presyo ay mabawasan pa ng 7. Gunggong. Hindi sinabi maging 7 yung presyo ng bigas dahil alam naman ni Duterte hindi posible yun. Katulad ng amo mo. O pakinggan natin itong sasabihin nitong aso ni BBM na putang ina itong kung nagsayang ng perang taong bayan kay Larry Gadon, mas malaki ang nasayang na pera ng taong bayan dito sa hayop na ito. Dahil imagine mo itong hayop na ito, hayop talaga to eh. Walang naibalitang mabuting ginagawa ni Bongbong ito. Lahat puros patutsada sa mga kalaban ng mga Marcos. Oh, pakinggan nyo. Patutsada ang palasyo sa sunod-sunod na personal trips ni Vice President Sara Duterte sa ilang bansa. Para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan, live si Maricel Halili. Maricel, ano ba itong bagong sinabi ng palasyo tungkol kay Vice President Sara Duterte? Ruth, kung meron mang malalabag si Vice President Sara Duterte, yan ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Sinabi yan ni Palace Press Officer, Undersecretary... Unang kapal mo. Putang ina ka, hindi ka nga binoto ng taong bayan kung makapagsalita ka sa binoto ng pinakamaraming mga Pilipino sa history ng eleksyon sa Pilipinas. Kupal ka, Claire Castro. Tangina mo, wala ka namang alam. Puta, nilagay ka nga lang dyan ni Bongbong kahit tatanga-tanga ka eh. Dahil ang requirement para maging spokesperson ka, eh yung mabaho lang ang hininga. Yung bibig mo, parang dyan lumalabas yung ebak mo, ganyan kadumi. Yung bunganga, basta ganyan ang qualities na meron ka, pasado ka. Ba't ka nagdidesisyon? Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Kung personal na opinion mo yan, putang ina sa asawa mo sabihin. Sabihin mo sa asawa mo, sabihin mo sa vlog mo, sabihin mo sa pinsan mo. Pero kung putyang na sinasabi mo sa Malacanang, nandiyan ka pa sa pedestal, ibig sabihin yan, din ang posisyon ni Pangulong Marcos. Tayo na baka naman mamaya, posisyon mo lang yan. Hindi naman yan ang posisyon ni Pangulong Marcos. Ikaw ay mouthpiece ng presidente. Katanga-tanga mo. Hindi mo alam ang trabaho mo, mouthpiece. Ibig sabihin, kung anong sasabihin mo, yun ang sasabihin ng presidente. Hindi pwedeng personal na opinion mo yung ibibigay mo dahil hindi ka namin pinapasahod para magbigay ka ng opinion. Kung gusto mo mag-opinion, kupal ka, doon ka sa tindahan ng nanay mo. Mag-live ka doon. Tapos sabihin mo lahat ng gusto mo, wala kaming pakailan. Pero kung gagamit kayo ng pera ng taong bayan para sirain lang yung mga kalaban, ba't ko sasabihin pera ng taong bayan? Lahat ng sinisinghot mong hangin punyemas ka, diyan sa Malacanang, putangin na yan, you owe it to the people. Tao ang may-ari sa inyo. Mga Pilipino ang may-ari sa inyo. Pati tubig na iniinom mo, pati pangkaw-kaw mo dyan sa sa pichiching mo. Oh, lahat dyan, tissue na pinapapahid mo dyan sa tumbong mo. Lahat dyan. Basta nandiyan ka sa Malacanang, galing yan sa bayang Pilipinas at sa mga Pilipino. Oo, makapalang pagmumukha mong hayop ka. Kaya wag kang magsalita umasta na parang yung sinasabi mo yan din na sinasabi ng mamamayang Pilipino. Gunggong. Putangin na walang may gusto sa'yo. Mas lalong walang may gusto sa asawa mo. Ang dahil mo sinasabi, pampasyal-pasyalin din. Sara, putangin na, alam mo na ba kung ilang beses na masyal yan si Bongbong Marcos sa buong buhay niya? Sa 3 taon, walang ginawa yan kundi magpa-concert at magpunta sa ibang bansa. Putangin na yan, tagal-tagal niya nag-ikot-ikot sa ibang bansa. May bagyo pa sa Pilipinas, may namatay pa na sa Singapore nanonood ng karera. Itong mga kahayupan ninyo, ha? Ito, ganyan bumanat. Dire-diretso, walang binabasa. Oh, di ba yung amo mo, putya yan. Oh, hinihingan namin ng drug test, hindi nga makapag-drug test yung kupal na yan. Tapos putang ina, umaalis si Inday Sara para sa bayang Pilipinas. Sino pinupuntaan ni Inday doon? Pag pumunta pa siya ng Thailand, ang minimit niya yung mga taga-Thailand. Pag pupunta pa siya ng ibang bansa, minimit niya taga-ibang bansa. Kupal. Asan yung amo mo ngayon? Hindi ba nasa Osaka? Tapos makikipag-usap pa bukas, makikipag-meet and greet pa. Trabaho ba ng presidente yan? Tangina mo, galing-galing mo manita eh. Yung amo mo nga, hindi mo nga sinisita. Ang dami-daming biyahe ng amo mo. Sabi niya, investor, kupal kayo. Bagsak ang ating foreign direct investment. Wala tayong investor.
Wala tayong investor na pumapasok galing dyan sa mga kupal na paikot-ikot ng gunggong mo na na amo. Tanginan yan. Tapos pag pumunta sa ibang lugar, ang dami pang kasama yung mga chuwariwap. Ano po yan. Kaya nako, ewan ko talaga itong double-sided na pagbabalita ng mainstream media na to. Secretary Claire Castro. Ngayon na nasa Australia si Vice President Sara Duterte para dumalo sa Free Duterte Now rally. Oh, putangin na yan. Kung halimbawa, yung yung sineselebrate dun sa Australia, Pilipino din mga yan eh. Nagpapadala ng remittance yan dito eh. Nirerespeto ni Inday Sara yan, kaya kapag ka merong invitasyon, pupuntahan niya talaga. Kasi mga Pilipino yan eh, hindi ba? Kayo kasi, putangin na yung administrasyon ninyo, pag pinatapon nyo yung tao sa ibang bansa, akala nyo tapos na ron. Nakapagpadala kayo ng OFW sa ibang bansa, akala nyo tapos na dun. Inaantay nyo lang yung remittance ng mga OFW natin para yumaman kayo, mga hayop kayo. Pero pag kailangan kayo ng mga OFW, wala kayo. O ngayon, inimbita si BP Sara saan? Nung nakaraan, sa Hague, nag-birthday siya, pangalawa, dyan sa Malaysia, taas ngayon naman, nandiyan dyan sa Australia. Oh, inimbita siya, pumunta siya dyan sa Australia dahil may nagpapunta sa kanya. Sino? Mga Pilipino. Tangina, naiinggit ba kayo, Claire Castro, na hindi si Bongbong yung iniimbita nila? Ba't ka mag-iimbita ng Satanas? Naiinggit ka ba, Claire Castro? Bakit si BP Sara ini-invite ng mga Filipino communities all over the world? Siguro, sabihin mo yung amo mo, sabihin mo yung amo mo kasi ayusin yung trabaho niya para gusto siyang makita ng mga Pilipino, hindi yung pangalawang pangulo niya. May insecure siya, wala naman siyang alam. Bobo naman, wala namang ginagawa sa Pilipinas. 3 taon na nakalipas, ang lalaki ng inutang, ang dami na nawalang pera sa gobyerno, ang dami ng reklamo ng korupsyon, putangin na niyan. Tapos sa 3 taon, wala naman nagbago. Pahirap pa ng pahirap ang mga Pilipino. Diretso. Rally. Sabi ni Undersecretary Castro, sa loob pa lamang ng 1 buwan, 4 na beses na agad nagpunta sa abroad si VP Sara. Sino ba pinuntahan niya mga supporter ng tatay niya Sinong pinuntahan niya sa dahig? Tatay niya. Putangin na mo, kung tatay mo yun nandoon, hindi niya bibisitahin yun. Sino ba yung tatay mo? Wala namang silbi sa buhay yung tatay mo. Ang malaking pagkakamali nga ng tatay mo, yung hindi kayo pinutok sa kumot. Yung putangin na hindi umepekto yung cytotech sa'yo. So wala kang pakialam kung umalis si Inday Sara, unang-una sa lahat. Ba't mahanap ka ng hanap kay Inday Sara? Hindi mo ba makita yung amo mo? Hindi mo ba maramdaman yung amo mo? Tsaka ano ba trabaho ni Inday Sara? Putangin na yan, Vice President. Ang trabaho ng Vice President, pag namatay yung presidente, siya magiging presidente. Hindi ba? So pwede siya talagang umalis. At saka, pag umaalis siya, putangin na may mga may mga pinapipirmahan niya na papel. May mga pinipirmahan niya ng mga nag-a-approve ng kanilang travel documents. Kupal ka. Ina-approve ng opisina ng Malacanang yan. Yung kanyang pag-alis-alis dito. Kung hindi, putangin na problema nyo na yan. Problema nyo na yan. Kung umaalis si Inday Sara bilang isang halal ng taong bayan at binabawalan niya siyang umalis pa rin siya ng umalis, ayun, kasalanan niya yun sa inyo. Pero walang ginagawang mali si Inday Sara sa pag-ikot sa buong mundo para i-meet yung mga kababayan natin. Gusto siyang makita ng kababayan natin, ayaw makita si Bongbong, anong magagawa mo? Ayaw nila sa pangiwingiwi ni Bongbong Kaya mas gusto na si Inday Sara. Siyempre nga naman, mag-iimbita ka. Siyempre pag nag-imbita ka, magpapakain ka. Diba? Putangin na, tas ang pupunta, ngiwi ng ngiwi. Hindi masyadong makakain. Putangin na yan, hindi pa marunong mag-Tagalog. Di wag na. Doon na ako sa maganda. Yung pagdating pa lang, puta, maliwalas na. Si Inday Sara kahit alas 8 na ng gabi, tangin na, amoy alas 6 ng umaga pa rin. Ganda-ganda. So si Claire Castro masyado kang atribida, pati yung pag-alis-alis ni BP Sara putangin na, panay nga ang alis ng mga congressman. Panay nga ang alis ng mga nasa gobyerno, panay ang alis ng amo mo, nasa Japan na naman. Hindi ba? Tingnan mo kung ilang beses na umalis si Pangulong Duterte, Pangulong Marcos. Bilib pa ako dyan Sa totoo lang, mas malaki po yung budget ni Marcos ngayon para sa travel expense niya. Pero kita mo, hindi naman masyado nagta-travel. Saan nyo na naman dinala?
Kupal kayo. O tapagin nyo yung mga Pilipino sa abroad. Tangina ninyo, sa dami ng pinamigay nyo na pera, inubos nyo yung pera ng bayang Pilipinas. Pusta tayo, wala tayong pera pang sundo, no? Doon sa mga kababayan natin sa abroad, mga hayop kayo. Paano magkakaroon tayo ng kakayanan para sunduin yung mga yan? Putya, nasa bulsa na nila lahat yung pera. Alam daw niya na nag-celebrate si VP Sara ng kanyang birthday sa the Netherlands. Sinundan ito ng kanyang biyahe sa Magagawa mo kung gustong i-celebrate ng mga Pilipino yung birthday niya doon. Claire Castro, putang ina, magagawa namin kung kahit kapitbahay mo, imbitahin mo sa bahay mo, hindi nagpupunta dahil sa sama ng ugali mo. Di na namin kasalanan kung walang nag-iimbita sa inyo, kung yung mga birthday ninyo parang pampunebre. Wala na kaming pakialam doon. Masyado kayong inggitero. Wini-welcome si Inday Sara ng mga tao sa ibang bansa. Wini-welcome at ini-invite si Inday Sara ng mga Pilipino na constituents niya, buong Pilipinas eh. Di ba? Ini-invite din siya ng mga Pilipino doon. So pupunta siya. Ginagawa niya yung trabaho niya habang nandoon siya. Bakit? Kasi nga a-assure niya na yung mga Pilipino nandoon maayos yung kalagayan nila. Sabihan mo kasing amo mo para imbitahin siya. Baka imbitahin niyang amo mo sa impyerno. Pag inimbita kayo sa impyerno, sumama ka na, wag ka nang bumalik ha. Hayop kayo. Para imbitahin si Bongbong, yung mga taga-Australia, lahat ng mga bansa sa Pilipinas nang ina niyan. Imbitahin nyo si Bongbong para matuwa tong kupal na to. Masyadong insecure. Tanda-tanda mo na, Claire Castro, inggitera ka pa. Qatar, meron pa sa Kuala Lumpur at ngayon nga ay nasa Australia. Although kung Tanga-tanga talaga ang putang ina. Yung pagpunta niya sa Qatar, stopover talaga yun ng mga pumupunta ng dahig. Usually Qatar yan, Jordan o kaya Dubai. Diyan talaga walang diretso papunta ron. So lalapag ka talaga dyan tapos magbabiyahe ka ulit papunta ng dahig on the way o di maraming Pilipino sa Qatar o di yung personal na biyahe na maximize siya pa. Pumunta siya sa Qatar, daming Pilipino doon o di nakipagtsukaran pa siya sa mga Pilipino doon. Mafe-feel ng mga Pinoy na hindi sila left alone dyan sa ibang bansa. Di ba? Tapos nagpunta siya sa dahig. Nag-birthday siya doon. Pagkatapos pumunta siya ng Malaysia. May din dyan. Mayroon ding prayer rally para kay Pangulong Duterte tapos ngayon na naman inimbita naman siya sa Australia. Utangin na, Claire Castro, maligo kasi kayo, paliguan niyo yung mga sarili niyo ng holy water. Kung ayaw ng mga Pilipino imbitahin kayo, you have to check yourselves, baka naman may mali kayo. personal trip man daw ito kasama ang kanyang pamilya. Sabi ni Undersecretary Castro, desisyon na to ng Vice Presidente. Narito ang bahagi ng pahayag. Naman pala Tangin na kaya, hindi naman kasi kailangan lahat ng tatanong sa'yo, sasagutin mo. Kasi kapag ang tinatanong sa'yo yung trabaho mo, kamusta na yung ganito, kamusta na yung ganyan, nga ka. Wala ka may sagot. Pero pag patungkol kay Duterte, lagi kang may sagot. Hindi mo naman trabaho si Duterte in the first place. Tsaka wala kang pakialam si Duterte sa'yo kahit anong sabihin mo. Ang tingin niya sa'yo, aso. Dadalawa lang kayo sa lahi ninyo ni Franz Castro. Kayo yung mga pinaka mahirap na aso na putangin na kahit na umietchas pa kayo ng ginto, ayaw pa din sa inyo ng tao. Ni Undersecretary Claire Castro. Pampersonal o pambayan? Yung putangin na mo, lagi ka nagtatanong. Intrigera ka masyado kang chismosa. Kasi kasuyin mo yung sarili mo. Putangin na, hindi nga kami nagre-reklamo. Araw-araw, iba damit mo. Laki ng sweldo mo, te. Tinan mo, pinoproblema mo si Inday Sara. Di ba sinabi na ni Inday Sara, putangin na ninyo, hanap kayo ng hanap sa akin. Comment kayo ng comment sa ginagawa ko, pero galit na galit din naman kayo. Kaya ngayon yung sinasabi ko na putya yan, typical itong si Castro na ito. Si Claire Castro. Typical ito na kapitbahay mong inggitera. Yung putya na kapag ka naghulugan ka ng pag bumili ka ng karaoke, tangin na sasabihin niya, kunya, hulugan naman yan. Hulugan naman yung karaoke na yan. Tapos kakanta ka, mas magaling kumanta kaysa sa kanila. Sasabihin, maganda lang yung mic. Hindi ba? Tapos magpapakasaya-saya. Sasabihin, utang lang naman yan. Yung mga pinangahandaan yan, utang lang yan. Hindi ba ganyan yung typical na kapitbahay mo na lahat na lang putangin na sinita. Pero yung sarili hindi nakikita.
Bago mo sitahin si Inday Sara, siguraduhin mo muna na yung amo mong fake news peddler na si Bongbong Marcos, siguraduhin mo muna na hindi umaalis. O kita mo, pumunta ng Japan ngayon. Anong gagawin niya ron? O hindi ba? Nagreklamo ba kami? Gusto nga namin wag na bumalik eh. Sabi ko nga, nag-comment nga ako nung send-off nila eh. Pupunta daw sila ng bansa. Sabi, sa Japan, iiwan daw nila yung Pilipinas kay ganito, ganyan. Putang ina niyan. Pag umalis kayo, kahit magbubuti yung ilagay mo dyan sa Malacanang, baka mas magaling pa na presidente sa iyan. That is the question. So wala po tayong masasabi kung Wala ka naman pala masasabi. Tignan mo, pang sarili ba o pang bayan? That's the question. So hindi mo kayang sagutin. Wala kang masasabi. Ba't dakdak ka pa rin ng dakdak? Kung wala ka talagang masasabi, ba't di ka na dumadakdak? Kasi hindi naman yan ang posisyon ng gobyerno. Ang posisyon ng gobyerno, since pinayagan niya yung umalis, hindi naman yan makakalis si Inday Sara nang walang pirma ng superior niya eh. Tama, mali? Alam mo ba pagka nagpupunta ako ng airport, international ang biyahe ko, tatanungin ako lagi ng immigration sa Pilipinas, "Sir, nagtatrabaho po ba kayo sa gobyerno?" Oh, sasabihin ko syempre hindi po. Okay, sige po. So bakit nila tinatanong kung nagtatrabaho kayo sa gobyerno? Kasi meron pa kayong isang papel na ipakikita sa immigration natin dito na pinapayagan kayo lumabas ng bansa. Oo, na pinapayagan kayo ng halimbawa, congressman ka o pinapayagan ka ng kongreso na makaalis ka. Ganun yun, Claire Castro. Tangin na, kung makapagsalita ka, para kasing lahat alam mo eh. Wala ka namang alam talaga. ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente, ito po nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa. Oh, Panginoon, taong bayan ba talaga nakakita o ikaw lang? Tarantado ka. Sabi mo nun, wala masyadong krimen kasi hindi mo naman nakikita. Oh, pagka-krimen na pinag-uusapan, hindi mo nakikita. Pero pag alis-alis ni Inday Sara, nakikita mo. Diba, natatandaan yung sinabi nito, lumabas naman ako. Pupunta naman ako sa palengke. Di naman ako nakakita ng krimen. Di naman ako nais na tiyan. Oh, ibig sabihin, maayos ang bayang Pilipinas niyan. Tarantado, di ba? O so ngayon, hindi siya makakita ng mga kamalian nila. Pucha yan. Kay Inday Sara, lahat na lang ng ginagawa ni Inday Sara, mali sa kanila. Bilang isang halal. Ito daw ang reklamo ng taong bayan. Tangina, tuwan-tuwa pa nga yung taong bayan. Taong bayan ngayon nag-imbita sa kanya doon. Gago talaga itong punyetan to. Di ba Claire Castro? Pinimbita siya sa Australia. Pupunta siya sa Australia, wala na mag-iimbita sa kanya. Ang gagawin niya ron? Putangin na yan. Pumunta siya ron because she was invited by the Filipino community there. O hindi ba? So alam ng mga Pilipino yung pagpunta niya doon dahil inimbita siya doon. Ano sinasabi mong ito ang boses ng mga Pilipino, kung ng mga Pilipino, kupal ka? Ang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanya... Ulitin. Ito po nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Yes, bilang isang halal na leader ng bansa, nagpapaka-leader siya. Anong ginagawa niya? Yung pinabayaan ni Bongbong Marcos na OFW dahil alam nyo na hindi kayo irerespeto ng mga Pilipino abroad. Kaya pinabayaan nyo yung mga abroad yung mga tao sa abroad. O ang ginagawa ni Inday Sara, pinaparamdam ni Inday Sara dahil absent lagi yung kupal mong amo. Pinaparamdam. Absent si Bongbong pagkakagawa ng mga katarantaduang proyekto rito sa Pilipinas. O ang ginagawa ni Inday Sara, siya nang umaabot, nakakaya naman sa amo mo. Inggit ka lang dahil di kayo iniimbita. Oh, hindi ba? Inggit ka lang dahil hindi kayo iniimbita. Inggit ka lang dahil puta si Inday Sara kahit saang bansa magpunta pinagkakaguluhan ng tao. Baka ikaw pag saan ka magpunta pinagkakaguluhan ka ng tae. Anong hana naman? Puta, makahaka ka para kang nanginsulto. Ano pa sasabihin nitong mokong na to? Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Hindi pwede siguro, abogado ka eh. Ang kanya lang sigurong malalabag. Hindi ka pala sigurado eh. Na may nilalabag siya eh. Bakit ka nagsasalita?
Di ba? Nilalabag niya yung kanyang mandato sa Bayang Pilipinas. Ano ba mandato ni Inday? Ano ba trabaho ni Inday? Para for your information, at least kami alam namin trabaho ni Inday. Alam din namin trabaho dapat ng isang spokesperson. Magsalita in behalf of his amo. Kasi ikaw ay aso ng amo mo. Ngayon, ito si Inday Sara. Ano mandato ni Inday? Antayin mamatay si Bongbong. Kaya nga hinihingi ni Inday Sara yung mga DSW, hindi pala, yung DepEd, yung National Security Council, kaya nga yan yung hinihingi niya. Kasi ang trabaho talaga ng Vice President, isa lang. Manalangin, hintayin, isang araw hindi na magasing yung mga addict na na mga nasa gobyerno. Di umano ha, hindi ako nagsabi niyan. Inulit ko lang sinabi nitong nag-comment. Pero ito lang ang diyan, yun ang sinasabi natin ha. Yun ang mandato ng Vice President. Ang mandato niya is intayin lang na ito si Bongbong Marcos maglaho ng tuluyan. Diba, punta ng Japan, hindi na bumalik. Nakita na yung mga kamag-anak niyang unggoy doon. Hindi na sumama na siya sa mga kamag-anak niya, hindi na siya bumuwi. Kung nakita niya, kung gano'n, wala na tayong presidente, ayun, by constitution and by succession, si Vice President ang magiging bagong presidente. Yun ang trabaho ng Vice President. Kaya nga humihingi yan sila ng ibang trabaho sa gabinete para may magawa sila. So far, yun ang trabaho ng Office of the Vice President. Makita kung kailan mo pumalit, kung kailan man mawawala yung walang silbi nating walang silbing leader. Ruth, sa press briefing kanina, tinanong din si Undersecretary Claire Castro tungkol doon sa planong pang-iisnab ni Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address. Iisnabin ni Inday Sara ni itong sona ni Bongbong. Bakit mo iisnabin? Putangin na yan. Meron na yan 3 sona na una. Walang natupad yung kupal na yan. Anong sasabihin niya dito sa pang-apat na sona, sa sona niya na to? Ngayong taon na to, 2025, sa sona niya, anong gagawin niya? Magsisinungaling ulit. Nakita nyo nga napakasinungaling. Sumasakay daw talaga sila ng MRT. Siya daw at yung kanyang pamilya, sumasakay daw talaga ng MRT. Putangin na nyo, saan kayo pupunta pag nag-MRT kayo? Ulul ba kayo? Putangin na, baka nga hindi mo alam kung saan ang mga estasyon na yan Sumasakay daw talaga sila. Wow! Ano yan? Sabi ko nga sa'yo, sagad ang kasinungalingan talaga nito ni Bongbong. Nuknukan talaga ng fake news yung mokong na yan. Pakitaan nyo kami ng CCTV na talagang regular silang sumasakay diyang pamilya. Tanginan yan. Tagal-tagal ko nag-MRT, tagal-tagal ko nagtrabaho kahit isang anino mo, wala akong nakita Tsaka kapag sumakay kayo ng tren, putang ina, imposibleng hindi kayo mamidya, imposibleng hindi kayo mabidyohan, imposibleng hindi kayo mapicturean ng mga tao. Di sana ang dami sinasabi na Bongbong, Martes, pumunta ng Mega Mall, gumamit ng MRT. Talagang napaka-humble nitong presidente na to. Wala kayong ganun. Wala kang ganyan, Bongbong, tumigil ka. Hindi totoo yung sinasabi mo na araw-araw ka sumasakay ng tren. Baka feeling mo nakasakay ka sa tren, baka sabog na sabog ka. Baka hindi ko sinasabing sabog ka. Baka naman iba tama, kaya feeling mo nakasakay ka sa tren. Ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong darating na July. Pero ang sabi dyan ni Yuse Castro, kahit naman nung nakaraang taon, hindi na rin dumating si VP Sara. Ba't ka pa nga pupunta sa isang zona na wala naman laman? Zona na puro kasinungalingan. Hindi ba? Ba't ka magpupunta ron? Magsasayang ka lang ng panahon. Ganun lang talaga yun. Sorry na lang. Sabi ko nga sa inyo, ito si Bongbong, hindi na nga iniimbitahan, ayaw pang puntahan. Ito yung kaklase mo na may kaya, masarap naman yung pagkain sa bahay nila, pero mas gusto pa ng mga tao doon sa walang pagkain basta masaya. Okay lang sa amin. Nandito kami sa abroad. Napupunta si Inday Sara. Kahit walang pagkain, kami na magpapakain. Basta masaya kami. Hindi ba dyan? Nangyari kahapon sa napakagandang inorganize na yung Bring PRD Home na 100th anniversary ng pagkakakulong niya.
Alam mo, grabe umaga pa lang, nagmo-motorcade na. Pagdating namin, basang-basa na yung mga naka-motorcade. Nagstay sila hanggang matapos yung prayer rally. Galing! Ganyan ang mga taga-Bacolod. Sobrang lupit ng mga taga-Bacolod. Ito si Bongbong, putangin to, kahit mag-imbita to, siguro baka mga engkanto lang ang magpunta mga kalahi niya. Pero kung ayaw daw nitong marinig yung mga accomplishments at sasabihin ni PBBM, desisyon na raw yan ng Vice Presidente. Bruce. Mase, isa pang issue, may tugon ba ang palasyo dito sa sinabi ni Attorney Harry Roque na Ayan na, si Harry Roque. Catch me if you can daw siya. Di ba? Yan ang mga balita. Sabi ko nga sa inyo, gawin nating nakakatuwa yung mga balita kayo masyado kayong nagseseryoso. Ito pa, isang pakinggan natin yung interview nitong dalawang mokong na to. Yan, sige, para, ayan yung, 50% train fare. Para daw sa mga seniors at estudyante, sinusulong ni BBM. Sinusulong mo pa lang? Nakdang tinapay. Alam mo si Pangulong Duterte, yung mga pensyon ng matatanda, tinaas niya ng 1,000 isang buwan. Alam ba yun? At alam mo ba na nung si Pangulong Duterte ang nangangalaga ng tren, pati carousel, alam mo ba yung mga estudyante libre? Tangina, pinagmamalaki mo yung 50% mo, yaman-yaman nyo. Kala ko ba maganda ekonomiya? Kala ko maganda ekonomiya, kala ko maayos ang bayan Pilipinas, kala ko yung mayaman na tayo. Buwababa na inflation at kung ano-ano pang pinagsasabi mong hinayo pa ka. 50% na train fare, putya, pinag-uusapan nyo pa lang. Kay Pangulong Duterte, libre yan. Sa OVP, libre yan sa bus. Nung panahon ni Duterte, libre. Di ba ikaw nga nagputol? Pinutol mo nung pag-upo mo nung 2022. Di ba pinutol mo yun nung December? Kung kailan December, doon mo pinutol, di ba? Ikaw nagtanggal niyan nung libre nga yung mga estudyante nun Walang hiya ka talaga, Bongbong. Tapos ngayon, gusto mo magaling ka. Ito naman si Cheryl Cosim, parang utangin na, hindi ko alam kung pinakain ba ito na masarap na pagkain dyan kasi grabe ang papuri niya talaga kay Bongbong dito. Kung si Katon Ying sinasabi mabait si Bongbong, dito sinasabi niya napakatalino ni Bongbong. Pakinggan niyo itong balitan to. And we are studying na yung estudyante mabigyan ng malaking diskwento. Kasi I said, wala ka pala Di bigyan mo lang malaking diskwento. Kay PRD nga, libre yan Tangina, ikaw kasi ang presidente na wala kang bayag. Napakadali lang naman ito, Bongbong Kung ano yung sa tingin mong tama, putangina, pilitin mo yung mga gabinete mo na gawin yung gusto mo. Katulad ni Pangulong Duterte, walang budget ang Pilipinas. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Tinaas yung sweldo ng mga sundalo at mga polis. Putya, nagreklamo DBM, wala tayong pera. Alam mo sabi ni PRD, anong sinasabi niyo walang pera? May pera tayo, wag lang kayo mangungurakot. Gawan nyo ng paraan yan na ibigay yung taas sweldo ng mga pulis. Putang ina, lahat ng pulis doon naka-NMAX. Lahat ng pulis, putang ina, naka-NMAX. Bakit? Kasi nga, ang laki nung itinaas ng sahod nila. Bago utusan ni Pangulong Duterte na mag-war on drugs, itinaas niya na yung mga sweldo para mataas ang moral ng mga kapulisan natin. Kita mo, sisipag ng pulis manghuli ng mga adik na puno yung lahat ng mga kulungan sa Pilipinas sa dami na nag-surrender. Ganun katindi, ka-effective yung war on drugs ni Duterte. Ngayon, putang, ginagawa ninyo ni Boying, palabas kayo ng palabas ng mga kriminal Di ba? Palaya ng palaya ng palaya. Ngayon, eto, 50% student at senior citizen discount. Di mo kaya yan? Dali-dali mo naman sabihin sino budget secretary natin? Ikaw. 50% student, senior citizen dyan sa MRT. Libre nyo na. Basta libre yung mga matatanda. Dala lang sila ng supporting documents. Libre sila. Hindi ba? Utangin na yan. Sasabihin nung budget secretary mo kasi malulugi tayo dyan. Wala akong pake. Kaya kita nilagay dyan to do things for me. Kung di mo kaya, lumayas ka dyan. Palitan kita ng bago na kayang gawin yan. Ganun. everywhere I go, ang senior at saka student, may diskwento malaki. 50%, ganun. Kasi ngayon 20% Oo. ina-apply po ngayon. Oo. So gusto nyo mas malaki. Mas malaki kasi yan ang those are the sector. Ginaguide siya ni Cheryl Cosim ginaguide siya ni Cheryl Cosim kasi magkakamali at magkakamali. First of government, nahirap sa of the society
na hirap sa cash. Estudyante, walang pera ang estudyante usually. Yung mga matatanda ko, kaunti lang ang hawak nilang pera. So, bakit pa natin pababayarin? They already served the country. Nagtrabaho sila ng buong buhay nila. Eh, dapat naman magbigyan natin ng konting benepisyo, di ba? Oh, bakit hindi mo ipaprioritize yan? Bakit kailangan nyo palang pag-usapan? Bakit hindi mo i-implement? Implement mo agad. DOTR at saka DBM, work hand in hand. Gusto ko ganito. Di ba? Kapag ka magaling kang leader, ganun, magsiset ka ng goal. Tapos, bibigyan mo sila ng makinarya para ma-achieve yung goals mo. Hindi pa pwedeng basta nag-utos ka, okay na yun. Tapos, putsang ina, kung wala, okay lang. Hindi ka naman kasi talaga apektado. Ano pa sinasabi niya sa trend? Haba natin yung trend. Dadalasan natin yung ng trend. Ngayon, those are the things that Tingnan mo pinahaba daw niya yung trend. Tapos, dinagdagan natin yung ano ng mga trend. Anong ano? Ay nang to si Bongbong, nag-iimbento ka kasi kaya even yung salita, hindi mo pa may articulate eh. Alam mo kasi kabalbalan lang yung interview mo na yan eh. Do immediately. Of course, we have the very big projects. Also, we have the subway project. We will be able to open it na maabot na sa Valenzuela. We have the extension of the MRT. So, but these are long-term projects. But they will come. They will come. We will start to see the completion of some of the phases by late this year, next year. 3+1. Marami pong natuwa doon. Oo, puta na to si Cheryl Cosim mo. Marami na natuwa sa 3+1. Ano, 3+1? Hindi 3+1 yun, 1+3. Ulit. 1. Marami pong natuwa doon. Late this year, next year. 3+1. Marami pong natuwa doon. Hindi. Hindi ba ang ano doon? Ang ano doon is 1+3? Di ba? 1+3 yun. Isa lang ang magbabayad. 3 yung libre. Tangan to si Cheryl Cosim eh. Ano mo lang eh. Sasalsalin mo lang si Bongbong eh. Inano mo pa. Mali-mali pa yung impormasyon mo. Maraming may gusto nun. 3-in-1. Oo, putang ina sa umaga, malalo na. Gusto nang magkape ng mga tao dahil wala na makain sa maghapon eh. Kape na lang, okay na yan. Kaya marami talagang may gusto ng 3-in-1. O, ito, pakinggan natin ulit. By late this year, next year. 3+1. Marami pong natuwa doon. Ayun, 3+1. O, 3-in-1. Marami talagang matutuwa dyan. Bigyan mo ng 3-in-1. Pero marami matutuwa sa 3+1. 1+3 yun. Oo, marami natuwa sa 3+1. Putang ina niya, saan ka makakita ng... Ano, bakit? Ba't natuwa sila sa 3+1? Ano yan? Roller coaster? Ha? Anong tawag? Anong palagay nyo sa trend? Ride sa perya na natutuwa sila? O, ano? Bakit daw tuwan-tuwa? Ewan ko kung may nakarating na po sa inyo. Na may... Wala pa nakakarating sa kanya. Sa'yo lang yan. May nakarating, Cheryl Cosim. Ikaw lang naman niloloko mo si Bongbong. Mga umaapila. Baka naman gustong gawin na everyday na. Yung 3+1. Sabi ko, hindi kaya. Oo. May Ito naman, pati siya, 3+1. Di 3+1 yun, 1+3. Diba? Isa lang ang magbabayad, tapos 3 yung ano. 3 yung kasama mo. Di ba kaya nga sabi mo, ano na kami, 4 na kaming sa pamilya. So si Sandro, bumili siya ng sarili ng ticket. Kamo, di ba? Langiyan to si Bongbong, sarili mo ng proyekto, hindi mo pa alam yung tawag. Nakarinig po, may na-interview po kami na maganda po yan, malaking tipid po sa amin. Araw-araw ba yan? Ay, hindi po pwede. Linggo lang. Linggo lang. Kasi linggo is a family day. Is a family day. Oh, yun. Tanga talaga to si Cheryl Cosim eh. Sunday is family day. Family day nga lang ginawa yan. Kung tanga na gusto mo, every day, family day. Walang hiya. Baka second family day na yung iba dyan. Pero naman si Cheryl Cosim eh. Walang yan. Dito niya yata sinabi na pupunta raw, sumasakay daw sila ng tren. Papos, sasakay ng tren. Gagawin nyo sa tren. Alam mo, gising kayo ni Lisa Marcos. Oy, Lisa, tara, punta tayo Baclaran. Mag-tren tayo. Tanginan yan, makikipagsiksikan. Ito, nakita mo nga to. Mahawakan mo lang, parang may kitong. Hawakan mo lang, kala mo may dirin-diri sa tao. Tapos may masasakay ng tren. Ulul, sinungaling, pangit. Dami topic ah. O ito pang isa. Pag-usapan naman natin to, ito maganda to. Si Claire Castro, tingnan natin kung gaano katalino ha. Ito. O, pag-usapan natin gaano katalino si Claire Castro, tinanong na naman siya nung kanyang kryptonite dyan sa Net25.
Patungkol sa sugal ito sa scatter. Tangin na tinan mo Ang ganda ng pasok dito ni ate Oo, sabi ni ate, Claire, tangin na yan. Ang daming lulong ng mga Pilipino ngayon sa online gaming. Grabe, ang daming lulong sa online gaming. Pinasara nyo yung Pogo pero pumalit yung online gaming. Mantakin mo yung Noisy 40 na pinatawag ng Tricom diyan sa Congress. Alam niyo sinasabi nila na kami daw ay funded ng mga narco-politicians, mga narcotics, yung mga pusher at saka ng China ng Pogo. O mga Pogo vlogger daw kami. Pogo vlogger daw kami Putang ina, nakita mo Samantalang eto mga artista, putang lalaki ng mga billboard. Nalaki ng mga, meron ba kaming billboard? Isa sa mga vlogger na may makikita kang billboard na sinasabi na, let us support Pogo. Wala namang ganun, di ba? O ngayon, eto etong mga artista. Ang laki ng billboard ang pinopromote, sugal. Again, nakakasama ang Pogo sa Pilipinas o hindi? Para sa akin, hindi. Bakit? Kasi nga, ang biktima, ang nabibiktima nila dyan sa kanilang mga scam at saka sa pasugalan na yan, mga kapwa nila in check, wala tayong pakialam sa mga yun. Ang foreign policy natin is Filipino first policy. Ngayon, itong hayop na mga mobile app na to, sila din naman ang may-ari niyan. Mantakin mo itong mga mobile app na to, putya nakakonekta sa credit card mo, nakakonekta sa GCash mo, makakapagsugal kahit sanggol. Pag napindot na sanggol yan, putya yan, nagsugal na yan, natalo na yung pera mo, automatic kinakaltas yun sa GCash mo. Hindi ba? Bakit hindi, tayo ang apektado nito. Ang dami ng mga pamilyang sinisira nito. Ang pagsusugal po parang droga yan. Mas matindi pa nga Kasi kapag nagsugal ka, putyang inang yan, hindi ka naman nananalo talaga, pero ubos ang pera mo. At kung manalo ka naman, putya yan, mas marami pa yung ginastos mo kaysa pinanalo mo. Mas malala ito, ang addiction sa alak, sa alcohol at sa sugal, talagang ibang klase. Ibang klase, mga bossing, mauubos talaga, masisira ang buhay ng pamilya nyo. Pambili na lang pambili na lang ng bigas. 20 pesos na nga lang yung bigas, i-scatter pa. Ganyan ang ginagawa ng mga Pilipino ngayon. Kung pinapatawag tayo sa peking aligasyon na funded daw tayo ng mga Pogo, bakit itong mga artista hindi nila maipatawag? Dahil pinopondohan itong mga artista na ito, pinopondohan ng mga tawag dyan, yung online gaming. Kakapal ng mukha ninyo, gusto nyo masira ang bayang Pilipinas, pinaalis nyo dito yung sugal na kumikita naman tayo. Dahil sa buwis nila, pero ang binibiktima nila, mga kapwa nila yung check. Kapwa naman nila yung check, pakin natin dyan. Pakinggan ninyo, sasabihin nito ni Claire Castro dito sa balitang to. Kaugnay po yung sikat ba the scatter na binabanggit po alam naman natin na hindi lang po siya cocaine o iba pang illegal drugs ang nakaka-addict. Sabi po marami nating mga kababayan yung nalululong na rin dito sa tinatawag na scatter dahil madali lang po. Kasi pag lulong, naiisip niya yung amo niya si Lolong. Ma-access online. Marami yung nababaon sa utang at nasisira yung buhay at maging yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. May mga viral post na po sa SOCMED kaugnay nito. May mga endorser din po ng mga kilalang mga personalidad. May mga billboards pa nga po na nakakalat sa EDSA. Ito po ba... diba? May mga billboards sa EDSA. Funded ng sugal. Tapos kami ang Pogo vlogger. Saan ka mo makita niyan? Ni isang Pogo, wala kaming pinromote, wala nga akong pangalan. Lucky 7 nga lang yung naalala ko na Pogo, yung kanila Alice Gopa. Tinan mo, ang tagal-tagal na nitong Scarlet. Scatter na to, ang tagal-tagal na ng mga online na yan. Madami daw silang mga tinitake down. Ba't tinitake down nyo lang? Hindi nyo hanapin sino may-ari. Ba't si Alice Go nahanap nyo? Si Cassandra Ong nahanap nyo? Kasi hindi nyo kasapakat, hindi nyo kakutsaba ang mga Pogo. Kaya nakita nyo sila, tinrabaho nyo. Bakit ito? Yung mga may-ari ng mga online website na yan. Bakit hindi nyo mahabol? Hindi ba magaling kayo? Bakit hindi nyo mahabol? Bakit hindi nyo mapigilan? Bisyo yan. It's either malaki kinikita nyo dyan mga ayop kayo.
Or malaki kinikita nyo dyan kaya hindi nyo matanggal-tanggal yan. Tingnan ninyo kung paano ang approach dito ni Castro. Ay yung negatibong epekto ng online na sugal ay nakarating na sa Pangulong Marcos at ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito para po maiwasan yung mas malala pang negatibong epekto nito. Opo, nakakalungkot po dahil marami sa mga kababayan natin ang nagugumon. Yun, marami sa mga kababayan natin ang nagugumon. Nalulungkot ka, di ba? Miski kami nalulungkot eh. Bakit? Kasi noong Pogo ang nandirito, kumikita naman tayo, babayad ng buwis sa atin yan eh. May nalululong na Pilipino? Wala. May empleyado na Pilipino? Meron. May sweldo? Meron. May buwis? Meron. Oh, again, apektado Pilipino. Sino nagsusugal dyan? Mga Pilipino ba? Hindi. Chinese. O, ba't natin pinasara? Ngayon, pinalitan natin ito. Putangin na online. O, sino ngayon ang apektado pag online? O, mga Pilipino, ang mananaya Pilipino, ang malululong Pilipino, ang magnanakaw balang araw dahil wala ng pasugal Pilipino. Ang mag-aaway na pamilya Pilipino dahil dito sa sugal na ito. At kung ano-ano pa, maraming kaakibat na krimen ang ano na yan, sugal. Na kapag naubos ka, putya, lahat pati bubong mo ibebenta mo, mayroon ka lang pang sugal at pang shabu. Ganyan po dito sa Pilipinas, madam. Ha? Anong pinagsasasabi mo na naman? Sa sugal, kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte. So kasalanan na naman ng tao. So kasalanan ng Pilipino na nalulong sila sa sugal. Unang-una sa lahat, sabi ko nga sa inyo, kung walang droga, walang malulung sa droga. Kaya nga tinarget ni Pangulong Duterte yung droga para wala nang malulung sa droga sa Pilipinas. Tignan mo lahat ng adik na kapitbahay namin nagtabaan. O, hindi ba? Ganun naman talaga. O ngayon, pagdating naman dito sa sugal, sisisi nyo sa tao, ba't siya nalululong sa sugal? Alam nyo kung ba't siya nalululong sa sugal? Kasi may sugal eh. Tanggalin mo yung sugal. Putang ina yan. Sabi ko sa inyo, okay ako mawala yung pogo. Kasalanan yan eh, pagsusugal eh. Kahit ibang lahi pa yan. Pero, kung dapat lahat, hindi lang dapat yung pogo, dapat pati yung mga online gaming, online casino, lahat tanggalin. Pati casino sa Pilipinas, tanggalin natin. Total, nagmamalinis kayo, di ba? Ayaw nyo na nagsusugal yung tao. Tanginan yan, kung ayaw nyo pala nagsusugal yung tao, pasaran nyo yung pagkor. Ingot. Hindi na sana sila poproblemahin ng gobyerno. Ay, gago. Kung ginamit lang daw nila yung utak nila at di sila nalulong, di sana sila poproblemahin ng gobyerno. Tanga. Ang Pilipino, kay mayaman, kay mahirap, kailangan problemahin ng gobyerno. Nagsasasabi nitong luka-luka na to. Oh, so parang pinapagalitan niya pa yung mga nalululong. Kasi simple-simple naman, tanggalin niyo yung sugal para walang malulong. Tanga. Nagsasasabi mo. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. But anyway, ang nakakahiya naman. Daw kayo daw mga nagsusugal. Tangina. Grabe naman daw kayo. Bising-busy daw si Marcos, nagpapaasikaso pa kayo. Oh, Diyos ko po. Tangina, no. Sagwa na napakasagwang spokesperson nito ni Sabi ko nga sa inyo, kung merong tao malaki na itulong para bumaba at matalo ang alyansa at bumaba ang trust rating ni Pangulong Marcos at Romualdez dahil dito sa lukaret na to. Dahil sa lukaret na yan, kaya ganyan. Tignan mo yung kind of reasoning niya na problema pa kayo ng gobyerno. Abay talaga, pag Pilipino ka, problema ka talaga ng gobyerno. Putangin na, parang ayaw mo na pagtrabahuin si Bongbong Claire Castro Ang mahalaan naman ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Atty. Jeremy Luglu. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ganito kakapal mukha niyan. Ay kailangan pa silang intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman. Di ba na-realize din niya eh. Dapat pa silang intindihin. Biglang na-realize siya, shit, gobyerno nga pala kami. Dapat nga pala iniintindi namin yung mga Pilipino. Ano sabi niya? Pero handa naman kaming intindihin. Gago ka pala eh. Sinishare mo na mo, tapos handa mo intindihin. Putangin na trabaho niyo yan eh. Trabaho niyo na pangalagaan ng interes ng mga Pilipino. If you feel like itong sugal na to is damaging your country, damaging the families of your country,
Ipatitigil mo to agad. Para si Pangulong Duterte, ipatitigil niya yan kagad. Kailangan lang talaga natin ng pera ng Pogo noon dahil matindi ang pangangailangan natin ng pandemya. Oo, pero maniwala kayo sa hindi, nung pagkatapos mo ng pandemya, di ba okay na si Pangulong Duterte, tanggalin na yan. O, di ba? Tapos pumasok kayo 2022, puta, nagbago yung logo ng PAGCOR, biglang nagsara yung mga Pogo. O, tapos ngayon, nung nagsara yung mga Pogo, pucha yan, ang dami naluging mga ang daming naluging mga condominium sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang ang daming mga Chinese na mga nagtatrabaho dito na tumutulong sa ekonomiya natin sa pamamagitan ng ang dami nilang nirerentahan ng mga condo units para tulugan ng mga empleyado nila and so on and so forth. So may mga naitulong din itong mga to sa atin. Kahit pa paano, meron din. Diyos ko, ito si Franz Castro, Claire Castro, walang naitulong sa atin to. Man ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Attorney Jeremy Luglug, ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong Scatter. Ayon po sa kanya, ang Scatter po ay isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay in-offer naman ng isang... So ibig sabihin, hindi pwedeng mawala. Kasi lisensyado at binobroadcast ng isang IT company. Ganun, hindi ba? So ngayon, tinan niya, sasabihin niya pa. Licensed gaming website. Nakokontrol po ito, namomonitor po ito. At kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito. Paano mo nga ibaban? Putang ina, hindi naman yan physical na casino. Paano mo ibaban? Hindi nyo nga alam, kaya magsugal ng minor de edad sa Pilipinas dahil dyan sa ginawa nyo. Kinonekta pa nga yan sa GCash. Walang iya naman talaga. Diyos ko po. Paglalaro. Ang problema... So, susumbong daw sa PAGCOR. Putang ina yan. Sugal ka na sugal, Lika. Sumama ka sa akin. Saan tayo punta sa PAGCOR? Ay talaga, hingi tayong pera. Oo, putya kaya. Pagdating doon, ito. Dinidimanda ko to sa kasong pagsusugal. Tanginan yan. Hayop. Alam niyo ba yung Supreme Court? Yung Supreme Court, ino-automate na nila. Si Bongbong gusto rin yan automation eh. Yung Supreme Court, bawal na daw mag-file ng petition sa Supreme Court ng physical. Bawal na daw. Kailangan daw, e-application na. Buti pa yun eh. Di ba? Buti pa yun, kahit paano may ginawa. Kayo, ni BBM, wala. Po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. Maraming illegal. Libo-libo yung illegal. Ba't wala kayong mahanap na Alice Guwong bago? Bakit nung Pogo, ang dami nyong mga inuhuling Chinese? Ngayon, ang daming nagkalat na mga online na sugal. Sinasabi ninyo na may means para ireklamo, sinasabi ninyo, tinitake down. Sino may-ari nung na yun? Dapat nagpapakita kayo. 5 online operator ng online gaming, mobile gaming. Nandito sila ngayon, binibilad natin sa araw. Mga ganun, wala eh. Nahuhuli nyo lang yung pusher. Di nyo naman nahuhuli nyo yung user. Di nyo naman nahuhuli yung pusher. At meron na po silang 7,000 website na naipasara. Ito ay... Sa 7,000 na website na naipasara, ba't pinasara yun? Kasi nga illegal. So kung illegal yun at nag-ooperate dito sa atin, di dapat may nakulong. Di ba? So bakit hindi nyo nahanap o hindi nyo hinanap? Hindi nyo priority yung mga yung mga ganyang bagay-bagay sa Pilipinas? Pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po,
kapag ka po na ipasara, mag-iiba na naman ng website. O yun, alam mo pala nag-iiba ng website. O dapat, nakukuha mo kung sino naggawa-gawa website. Dapat nalalaman nyo sino may-ari, di ba? Ngayon, kung nakuha nyo yung may-ari, every time na mag-violate yung kanyang account, hindi kayo tuturuan nung kanilang, nung kanilang IT expert. O, hindi ba? Tangina yan. Ay, nako. So, pero hindi po titigil ang PAGCOR at ang DICT. Di ba, ang dami nauhuli. Walang nauhuling kriminal. Ang dami daw pinatake down, 7,000 na. 7,000, 700,000 or something. Ang dami na daw na ipinasara. O, di ba? Ang dami na daw ipinasara po yan. Pero wala nauhuling kriminal. Parang ang dami nyo rin drugs na nakukuha ngayon na wala rin yung drug lord. Sa pagtanggal ng mga ganitong klaseng website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang website. Paulit-ulit daw kasi paulit-ulit sila. Natural, alangan naman paulit-ulit tas hindi sila paulit-ulit. Anak ng tinapay ka, Claire Castro talaga, oh. Wala ka nang sinabing matino. So, paulit-ulit nilang ginagawa pa. Sa pasara mo, binubuksan lang nila. O ba, ang tanong nga, ang bilis-bilis yung nahuli si Alice Guo. Si Cassandra Ong, diyang Pogo Hub na yan sinasabi ninyo. Eh, bakit itong mga website owners na ito hindi nyo mahuli? O, hindi ba? Bakit? Napakahina naman ng napakahina naman ng ating sistema pag gaganyan, ma'am. Labo mo? So, tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. At sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay masawata. At sa tulong po... Ano mo? Masawata mo yung illegal. May natirang legal. Anong mangyayari doon? Di ganun pa rin. May susugalan pa rin yung tao. So dapat tanggalin nyo na yung sugal na yan. Claire, ba't ayaw mo tanggalin? Malaki ba kita mo dyan? Malaki ba ang ambag niyan sa sweldo mo? Alabo nun, no? So merong halimbawa, merong 1 million na website. Merong 1 million na website na illegal. So napa-take down mo. So ang natira na lang 20,000. Halimbawa, ay 30,000 na lang. 30,000 na lang yung natira. Anong gagawin ng 30,000 na yun? Siyempre mas mataas ang ngayon, ang demand ng tataya dahil nawala na ibang tataya nila eh. Di ang yayaman na naman nung ibang mga online na sugal dyan. Libo-libo na mga online na casino or online gaming yung naipasara ninyo pero wala kayong naipapakulong na sindikato ng sugal na yan. O baka kayo sindikato dyan. Uri ninyo, doon sa mga nag-e-endorso, kung ito naman po ay hindi lisensyado, huwag nyo na pong patulan ang ganito. Putang ina, demanda mo. Even yung artista na nagpo-promote, demanda mo. Akala ko ba ayaw mo ng fake news? Hindi ba ayaw mo ng fake news? Pero putang ina, yung mga peking yung mga peking prangkisa. Peking mga mga lisensyadong operator baliwala lang. Ikulong mo yung endorser, hindi siya gumagawa ng due diligence. Itong klaseng mga pwedeng pagkakitaan. Yusek, since sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, wala po bang plano ang administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigil na lang din kagaya? Ang ganda, di ba? Ipatigil. Ang ganda. Kasi nga, pangit ang sugal eh. Malas ang sugal, malas ang kahit na anong bisyo. Ke drugs, ke alak, ke sugal, pambababae, too much of something, too much of everything is bad. Hindi ba? Kaya, Diyos ko po. Nung ginawa sa Pogo na pinaban po. Hindi po kasi siya ay maiko-compare sa Pogo. Sabi nga po natin, Talagang hindi mo mako-compare sa Pogo. Kasi nga yung Pogo ang nagsusugal doon Chinese, nandito sa Pilipinas na nagsusugal Pilipino. Kaya nga naniniwala ko gusto nyo sirain talaga mga Pilipino eh. Mantakin mo yung drugs, sabi nila hindi daw yan hindi daw yan. Yung drugs ay hindi ganito, ay hindi masama yan. Minsan ginagamit yung ganito.
ngayon naman, magkaiba ang pogo at saka tanga, anong pinagkaiba niya? Parehas sugal yan. Ang pinagkaiba lang niyan, itong mga yung pogo, Chinese ang apektado, ang nagtataya, nagsusugal. Dito, Pilipino mismo. Ginigisan niyo yung Pilipino sa sarili niya mantika. Ito po ay nanggagaling sa illegal website. So, ang tangi lamang po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara through the DICT itong mga illegal website na to. So, yun po yung nagiging problema dito. Pero hindi nga po ito titigilan. Kahit pa ulit-ulit silang pumapasok. Yun ang masama nga sugal, Claire Castro. Putsang na parang bisyo. Parang yung pagbatak, pagkokokain. Masama din yun. Kaya nga pinapag-drug test natin yung amo mo, di ba? Kasi masama yun. Kung halimbawa man siya ay positive, hindi maganda. Pero kung negative siya, masama yun. Bisyo yan eh. Paninigarilyo, masama yan. Pag-inom, masama yan. Hindi lalo na yung pagsusugal. So, pinapasara yung pasugalan, ayaw mo. Bakit? May komisyon ka? Tatanong ko lang Nagtatanong lang ako. Di ba? Bakit ayaw mo? Ayaw niyong magsara? Ang ganda-ganda nung tanong Bakit di na natin sara? Nasara nga natin pogo Bakit ito? Magkaiba yan. Ano magkaiba? Parehas lang na tumataya ka, pera tinataya mo. Buti sana kung tinataya mo dyan yung yung pilik mata mo. Di ba? Kung pwede sanang ganun, hindi maganda. Hindi, pera Ang sinisira buhay ng Pilipino Gusto nyo kasi sirain buhay ng Pilipino Sinisira nyo buhay ng Pilipino sa pagnanakaw nyo. Sinisira nyo buhay ng Pilipino sa pagdodroga di umano. Kinukuha nyo yung kinakawawa nyo yung mga Pilipino na wala ng boses. Oo. Walang iya to si Claire Castro na to. Yung website nila at na-access ng mga kababayan natin, paulit-ulit din po sila. Di ba na-access ng kababayan natin yung website nila, meaning nagsusugal sila, ba't ka-access nun, hindi ka magsusugal? So bakit mo ipopromote? Bakit hindi mo kayang tanggalin yung isang bagay na kinasisira ng kababayan mo? Ibig sabihin, Bongbong Marcos at ikaw Claire, wala kayong pakialam sa Pilipinas. Wala kayong pakialam sa bayang Pilipinas. Pagpapatuloy natin ulit yung ating masyado na mahaba itong ating vlog. Maraming salamat sa mga nanood. Mabuhay kayo at magkita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang
Sa harap